Narinig na ninyo ang balita. Kung mayroon kang magulang, lolo, lola o ikaw mismo ay 60 years old pataas, pakinggan mo ito ng mabuti dahil maaaring magbago ang buhay ninyo simula ngayon. Kumpirmado na ang Universal Social Pension ay dadating at sa pagkakataong ito kahit walang SSS, GSIS o kahit anong pensyon may makukuha ka na. Isipin mo, milyon-milyong matatanda sa buong Pilipinas ang nagtrabaho ng buong buhay nila. Nagpagod, nag-alay ng lahat para sa kanilang pamilya at wala silang natanggap na kahit isang piso mula sa gobyerno pagdating ng katandaan tapos na ang panahon ng pagkakamali na iyon. Ngayon, ang bawat senior citizen na taong gulang pataas na walang anumang pensyon ay posibleng maging kwalipikado sa programang ito at hindi lang basta maliit na halaga. Pag-uusapan natin ang totoong numero, kung sino ang matatanggap, kung kailan magsisimula, at ang pinakaimportanteng tanong, paano mo makukuha ang pera na ito? Maraming nagtatanong, maraming nagkalat na maling impormasyon sa social media. Kaya nandito tayo ngayon para bigyan ka ng tumpak, kumpleto, at mapagkakatiwalaang sagot. Bago ka umalis sa video na ito, sisiguraduhin naming alam mo ang lahat ng kailangan mong malaman. I-like ang video na ito ngayon para makatulong ka ring maiabot ang importanteng impormasyon na ito sa bawat senior citizen na nangangailangan. Sama-sama nating tulungan ang ating mga matatanda. Let's go! Mga kababayan, ngayon ay isa sa mga pinakaimportanteng balita na maing marinig ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na ng mga pamilyang matagal nang naghihintay ng tulong para sa kanilang mga matatanda. Kaya kung nandito ka ngayon, huwag kang aalis kahit sandali. Dahil ang bawat salitang maririnig mo sa video na ito ay may malaking kabuluhan para sa iyong kinabukasan at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Magsimula tayo sa pinakundamental na tanong. Bakit ba kailangan ng Pilipinas ng Universal Social Pension? Para masagot natin ito ng tama, kailangan nating balikan ang katotohanan ng buhay ng karamihan sa ating mga matatanda. Isipin mo ang isang lolo na nagtatrabaho bilang magsasaka. Sa loob ng 32 taon, walang employer na nagbayad ng SSS para sa kanya. Walang kontrata, walang benepisyo, walang proteksyon. Pagdating ng kanyang katandaan, wala siyang maaasahan kundi ang kanyang mga anak. At kung wala siyang anak na may kakayahang tumulong, nag-iisa na lang siya sa kanyang paghihirap. Ito ang katotohanan ng milyon-milyong matatanda sa ating bansa at ito mismo ang problemang layunin ng Universal Social Pension na ayusin ng tuluyan. Ayon sa mga pinakabagong datos, halos pit ng mga matatanda sa Pilipinas na may edad anong taon pataas ay walang anumang regular na pensyon. Ibig sabihin sa bawat temol o lola na nakikita mo sa iyong paligid, 7 katao sa kanila ay araw-araw na namumuhay ng walang garantisadong kita. Ito ay hindi lang isang estadistika. Ito ay isang krisis na matagal nang umiiral sa ating lipunan at ngayon ay may ginagawa na tayong kretong hakbang upang tugunan ito. Ngayon, bago natin talakayin ang lahat ng detalye ng programang ito, nais kong linawin ang isang bagay na maaaring nakakalito sa marami sa inyo. May pagkakaiba ang Social Pension Program na kasalukuyang tumatakbo sa ilalim ng DSWD, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4P. Kung ang Universal Social Pension na pinag-uusapan natin ngayon, ang kasalukuyang programa ay limitado lamang at may mga kondisyon na kailangang matugunan. Ang Universal Social Pension sa kabilang banda ay layuning palawakin ang saklaw upang maabot ang lahat o halos lahat ng mga matatandang walang pensyon sa bansa. Iyon ang salitang universal, pangkalahatan, malawak at inklusibo. Kaya paano ito gagawin? Ayon sa mga panukalang pinag-uusapan sa ating Kongreso at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang layunin ay magbigay ng regular na halaga ng pera sa bawat senior citizen na 60 taon pataas na hindi kasalukuyang nakatanggap ng anumang pensyon mula sa SSS, GSIS o anumang katulad na ahensya. Hindi ito isang beses na tulong lamang. Ito ay isang regular buwanang benepisyo na layuning maging bahagi ng buhay ng ating mga matatanda hanggang sa kanilang huling araw. Ngayon, ang tanong na nasa isipan ng lahat niyo magkano? Batay sa mga panukalang pinag-uusapan, ang halaga ay maaaring umabot sa PHP 500 hanggang PHU 0B at PHP 500 bawat buwan, depende sa kung anong bersyon ng panukalang batas ang magiging penal. Alam ko ang ilan sa inyo ay sasabihin maliit lang iyon.
Pero kababayan, para sa isang lolo o lola na wala talagang mapagkukunan ng regular na kita, ang PH5 bawat buwan ay kayang-kaya ng tumulong sa pagkain, gamot o iba pangunahing pangangailangan. At higit sa halaga ng pera, ang mensahe, yung programang ito ay malinaw. Kinikilala ng gobyerno ang iyong halaga, ang iyong sakripisyo at ang iyong kontribusyon sa lipunan. Pero huwag tayong mapahinto sa usapin ng halaga. Pag-usapan natin ang eligibility. Sino talaga ang karapat-dapat makatanggap ng Universal Social Pension? Ang mga pangunahing kondisyon na pinag-uusapan ay ang mga sumusunod. Una, kailangan mong mayroon 6 taon o higit pa. Pangalawa, kailangan mong residente ng Pilipinas. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, hindi ka dapat kasalukuyang nakatanggap ng anumang regular na pensyon mula sa alinmang ahensya ng gobyerno, kabilang ang SS, GSIS, AFP, PNP at iba pa. At pang-apat, kailangan mong mapatunayan na wala kang sapat na kabuhayan na nagmumula sa ibang pinagkukunan. Ngayon, marami ang nagtatanong, paano kung ang aking asawa ay may SSS pensyon, makakatanggap pa rin ba ako? Ang sagot dito ay nakasalalay pa sa pensyon ng batas, pero ang pangkalahatang direksyon ay ang programa ay para sa individual. Ibig sabihin, ang pensyon ng iyong asawa ay hindi otomatikong nag-a-disqualify sa'yo basta ikaw mismo ay walang sariling pensyon. Pero importante pa ring abangan ang opisyal na guidelines kapag lumabas na ang pinal na batas dahil maaaring magbago ang mga detalye. Pag-uspaning ang proseso ng pag-apply, ito ang bahagi na pinaka-interesado ang karamihan sa atin. Tama ba? Dahil kahit gaano kaganda ang programa, kung hindi mo alam kung paano mag-apply, hindi mo matatamasa ang benepisyo. Batay sa kasalukuyang istruktura ng mga katulad na programa sa ilalim ng DSWD. Ang proseso ng pag-apply para sa Universal Social Pension ay malamang na magsisimula sa iyong lokal na pamahalaan, specifically sa iyong barangay. Ang barangay ang magiging unang punto ng pakikipag-ugnayan at sila ang magsasagawa ng paunang pagtatasa kung ikaw ay karapat-dapat o hindi. Mula sa barangay, ang iyong aplikasyon ay aakyat sa munisipyo o lungsod. Pagkatapos ay sa probinsya at sa huli ay sa DSWD sa nasyonal na antas para sa pinal na pag-apruwa. Ito ang tipikal na proseso ng mga programa ng gobyerno at malamang na susundin din ito ng Universal Social Pension. Ang mahalagang bagay ay ihanda mo na ang iyong mga dokumento ng maaga, ang iyong birth certificate para mapatunayan ang iyong edad. Isang valid ID, proof of residency tulad ng barangay certificate at isang pahayag na nagpapatunay na wala kang kasalukuyang pensyon mula sa ibang ahensya. Ito ang tamang panahon para pag-usapan ng isang bagay na hindi palagi tinatawid ng mga tao ang kahalagahan ng pagiging handa. Napakaraming senior citizens sa ating bansa ang hindi makapag-apply ng mga programa ng gobyerno dahil hindi nila mahanap ang kanilang mga dokumento. Ang kanilang birth certificate ay nawala na. Ang kanilang mga ID ay lipas na at ang kanilang barangay certificate ay hindi pa na-i-update. Kaya ngayon habang maaga pa, nais kong hilingin sa inyo. Tulungan ang inyong mga matatanda sa pamilya na maayos ang kanilang mga dokumento. Bisitahin ang PSA para sa birth certificate. I-renew ang mga ID at makipag-coordinate sa barangay para sa mga kinakailangang patunay. Huwag hintayin pang mag-anunsyo ang gobyerno. Bago kayo kumilos, maghanda na kayo ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang timeline. Kailan ba talaga magsisimula ang Universal Social Pension? Ito ang tanong na may pinakamaraming hula at maling impormasyon sa social media ngayon. Ang katotohanan ay ang panukalang batas ay kasalukuyang nasa proseso pa, pinag-aaralan, dinadebate at pinipino ng ating mga mambabatas. Hindi pa ito fully enacted bilang batas pero ang momentum ay napakalusog. Maraming senador at kongresista ang nagpahayag ng kanilang suporta at ang administrasyon ay nagbigay ng signal na ito ay isang prioridad. Ang makatotohanang timeline batay sa kasalukuyang proseso ng pambatasan ay maaaring umabot sa susunod na 2 hanggang 3 taon bago maisagawa ng buong buo. Pero maaari ring may interim or pilot programs na mailunsad ng mas maaga sa ilang rehiyon o probinsya. Ang importante ay ang direksyon.
Ito ay nangyayari at ito ay darating. At ang pinakamainam na gawin mo ngayon ay manatiling informed at handa. Pag-usapan din natin ang pinansyal na aspeto ng programa dahil ito ang isa sa mga pangunahing tanong ng mga kritiko. Saan galing ang pondo para sa programa na ito? Ito ay isang lehitimong tanong at hindi tayo dapat matakot na harapin nito. Ang gobyerno ay nagbalangkas ng iba't ibang pinagmumulan ng pondo para suportahan ang programa kabilang ang reallocation ng ilang bahagi ng pambansang budget, ang paggamit ng revenues mula sa iba't ibang pagbubuwis, at ang posibleng tulong mula sa international na mga organisasyon na nagsusuporta sa social protection programs sa buong mundo. Ang mga ekonomista at eksperto sa social policy ay nagbibigay ng iba't ibang opinyon tungkol sa sustainability ng programa. Ang mga sumusuporta ay nagsasabi na ang investment sa social pension ay nagbubunga ng mas malakas na ekonomiya sa mahabang panahon dahil ang mga senior citizen na may regular na kita ay gumagastos sa lokal na ekonomiya. Nakakatulong sa kanilang mga pamilya at nababawasan ang pangangailangan ng mas mahal na panlipunang serbisyo sa hinaharap. Ang mga nag-aalala naman nagtuturo sa malaking gastos ng programa at ang pangangailangan ng matibay na sistema ng pamamahala upang maiwasan ang korupsyon at maling pagtutugon ng pondo. Ngunit higit sa mga numero at debate, nais kong ibalik tayo sa katotohanan ng buhay ng ating mga matatanda. Kilala ko ang isang matandang babae. Tatawagan natin siyang Aling Maria na 70 taong gulang na naninirahan sa isang maliit na baryo sa Visayas. Buong buhay niyang ginugol ang pag-aalaga sa kanyang 6 na anak. Nagtitinda ng gulay sa palengke, naglalaba para sa mga kapitbahay, nagtatrabaho ng walang pahinga. Ngayon ang kanyang mga anak ay nagtatrabaho din. Ilang nasa ibang bansa, ilang nandito sa Pilipinas at nagpapadala ng pera kung kayang-kaya. Pero si Aling Maria ay nararamdaman ang bigat ng pagiging pabigat sa kanyang mga anak. Ayaw ko nang humihingi, sabi niya. Gusto ko sanang may sarili akong pera. Ang Universal Social Pension ay para kay Aling Maria. Para sa kanyang dignidad, para sa kanyang kalayaan, para sa kanyang karapatan bilang isang mamamayang nagbigay ng buong buhay niya para sa kanyang pamilya at sa ating lipunan. Ngayon, nais ko ring pag-usapan ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa programa na ito. Hindi lang ang pambansang gobyerno ang responsable. Ang mga lokal na pamahalaan mula sa barangay hanggang sa probinsya ay may malaking papel na ginagampanan. Sila ang nasa unahan. Sila ang nakakakita kung sino ang tunay na nangangailangan at sila ang may kakayahang maabot ang mga matatandang naninirahan sa mga malalayong lugar na hindi madaling ma-access ng mga serbisyo ng nasyonal na gobyerno. Kaya naman, kung ikaw ay isang barangay opisyal o isang miyembro ng lokal na pamahalaan na nanood ng video na ito ngayon, may mensahe ako para sa iyo. Ang iyong papel sa pagpapatupad ng programang ito ay hindi mapapaliit. Kayo ang tulay sa pagitan ng batas at ng buhay ng inyong mga constituents. Maging handa mag-aral ng programa at siguraduhing walang deserving senior citizen sa inyong komunidad ang maiiwan. Para naman sa mga anak, apo o kamag-anak, ayang mga senior citizens, nais ko rin kayong kausapin ng direkta. Alam kong marami sa inyo ang nagtatrabaho ng husto para masuportahan ang inyong mga magulang o lolo at lola. Ang Universal Social Pension ay hindi ibig sabihing titigil na kayo sa pag-aalaga sa kanila. Ito ay isang tulong, isang supplemental income na magbibigay ng karagdagang dignidad at seguridad sa inyong mga mahal sa buhay at para sa inyo na nasa abroad na nagpapadala ng remittances para suportahan ang inyong pamilya. Ang programang ito ay isang paraan ng gobyerno na makiisa sa inyong sakripisyo na sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa pag-aalaga sa inyong mga matatanda. Isa pang importanteng aspeto na nais kong talakayin ay ang koneksyon ng Universal Social Pension sa mas malawak na sistema ng social protection sa Pilipinas. Ito ay hindi isang nag-iisang programa. Ito ay bahagi ng isang mas malaking pagsisikap ng gobyerno na bumuo ng komprehensibong safety net para sa lahat ng Pilipino mula pagsilang hanggang katandaan. Kasama rito ang mga programa para sa mga bata tulad ng 4PS, ang mga programa para sa mga manggagawa tulad ng SSS at PhilHealth at ngayon ay ang Universal Social Pension para sa ating mga matatanda.
Ang layunin ay walang Pilipino ang maiiwan. Bawat isa ay may proteksyon. Bawat isa ay may matitiwala ang sistema sa likod nila. Habang papalapit tayo sa katapusan ng ating talakayan ngayon, nais kong ibod ang mga pinakaimportanting bagay na dapat mong tandaan. Una, ang Universal Social Pension ay isang programang nagbibigay ng regular na buwanang benepisyo sa mga senior citizen na 6 taon pataas na walang kasalukuyang pensyon. Pangalawa, ang programa ay kasalukuyang nasa proseso pa ng pambatasan, pero ang direksyon ay malinaw at positibo. Pangatlo, ang pinakamagagawa mo ngayon ay ihanda ang mga dokumento ng iyong mga matatanda, birth certificate, valid IDs, at barangay certificates. Pang-apat, ang pag-apply ay magsisimula sa barangay, kaya magtanong sa inyong lokal na pamahalaan para sa pinakabagong updates at panglima. At ito ang pinakamahalaga, huwag maniwala sa lahat ng inyong nababasa sa social media. Maraming maling impormasyon, maraming nagmamanipula ng mga balita para sa sariling interes. Magtiwala sa mga opisyal na anyo mula sa DSWD sa Kongreso at sa Pangulo. Kababayan, ang Universal Social Pension ay hindi lang isang programa ng gobyerno. Ito ay isang pangako. Pangako ng ating lipunan na ang pagtanda ay hindi katumbas ng pagiging malilimutan, na ang sakripisyo ng isang buong buhay ng trabaho at pagmamahal ay may katumbas na dignidad at seguridad sa katusan. Ito ang uri ng lipunan na gusto nating itayo. Isang lipunang nagmamalasakit sa lahat, lalo na sa mga pinakamahina at pinakaangailangan. Kaya sa bawat isa sa inyo na nanonood ngayon, sa mga anak na nag-aalala sa kanilang mga magulang, sa mga apo na nagmamahal sa kanilang mga lolo at lola, sa mga matatanda mismo na nagtataka kung may pag-asa pa sa kanila. Ang sagot ay, oo, may pag-asa. At ang pag-asang iyon ay nagiging katotohanan ngayon. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Patuloy tayong mag-abang sa mga opisyal na anyo. Patuloy tayong makiisa sa talakayan. At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga may matatandang kamag-anak na maaaring makinabang sa programang ito. Ang impormasyon ay kapangyarihan, at sa pamamagitan ng pagbabahagi, ikaw ay nagiging bahagi ng solusyon. Salamat sa inyong oras, kababayan. Hanggang sa susunod na video.